Nagbabalak ka rin ba magnegosyo ng baboyan? Tuloy mo na yan at sama-sama tayo magpigiri. Kaya simulan natin ito sa pagpapagawa ng puso negro para sigurado hindi mabaho at hindi tayo may reklamo ng mga kapitbahay. Pero sa pinagpatayuan natin ng baboyan, malayo tayo sa mga kapitbahay. Pero syempre, ayaw natin na mabahong baboyan. Namili na rin tayo ng mga materyales na gagamitin sa ating puso negro. Itinayo ang ating baboyan sa bukid para siguradong walang magrereklamo sa atin. Bali, ang kasama nga pala natin dito ay si Shawi at si Nixon. Sila ang gagawa ng ating puso negro at ating kulungan. Napakabilis nga lang ng trabaho at natapos na ang puso negro. Kaya sinimulan na agad ang paggawa ng ating kulungan ng baboy. Kaya dali-dali na rin nila itong binuo habang wala pang ulan. At nauna lang ang binuo ang haligi ng ating kulungan. Ang sukat nga pala ng ating kulungan ay 10 by 12 feet na mapagkakasya ang 10 baboy. Kasi ayon sa akin nabasa, ang isang baboy ay kailangan na 1 square meter. Bali, ang 12 by 10 feet ay 11 square meter. Ang sobra ay para sa espasyo ng kainan. Habang sila ay gumagawa ng kulungan dito naman sa ating katabi, ay nagkakahabulan na nga ng baka dahil gusto na itong ibenta ng may-ari. Kaya after mapalitada yung dingding, ginawa na agad yung flooring. Ang timpla nga pala ng semento ay matapang na kaya kang ipaglaban, char, para siguradong hindi bibigay. At natapos na nga rin palang buhusan yung ating poste. At kinabukasan, ikinabit na agad ang ating bubong. Kaya lang nagkaroon ng aberya. Bumuhos ang ambon. At yun nga lang, hindi lang hanggang ambon. At talagang umabot sa napakalakas na yung ulan. Kaya talaga natigil yung ating pagpapatrabaho. At syempre dumating din at natapos ng ating kulungan ng baboy. Bali, kailangan na lang itong kabitan ng pintuan para malagyan na ng baboy. At pinacheck ko na ito sa ating kontraktor. Prove naman at inihian niya na ito.